Hollywood TV. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay hinayaan na ni Grace si Diana na bisitahin ang kanilang bagong tahanan. Matagal bago siya nakarating sa desisyong iyon at matapos itong talakayin kay Dr. Nathan, naisip nila na makabubuti para kay Irish na makipagkita sa mga taong makakatulong sa kanya. Nang dumating si Diana, hindi siya nakilala ni Irish, ngunit hindi rin siya nagreklamo tungkol sa kanyang presensya. Napanood na lang niya ang isang kakaibang babae na tinatawag siyang best friend, at walang tigil na nagsasalita. Wala man lang siyang maalala na pinag-uusapan ng tinatawag na best friend. Habang pinupuna ni Diana si Irish sa pinakabagong mga pangyayari sa university, at nagluluto si Grace ng ilang butter cookies, ang doktor na si Nathan ay nakatitig lang sa blunt sa silid. Pinilit niyang huwag isipin kung gaano siya kahangahangang kagandahan o kung paanong ang kanyang dibdib ay mukhang makatas o kung paano ang asul na shade sa kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Siya ang kanyang pasyente, hindi niya masimulan ang pagbuo ng damdamin para sa kanya. Pilit niyang pinagtuunan ng pansin ang inspirational book na hawak niya at huwag ipahalata na may nararamdaman siya para sa depressed girl. Nagring ang phone ni Diana at lahat ng ulo ay napatingin sa kanya. "Diana honey, bawal pumasok dito ang phone. It's not protocol but it's for your friend's good," sabi ni Grace mula sa kusina. Binigyan sila ni Diana ng nakakalokong ngiti. "I'm sorry, sasagutin ko lang to sa balcony tapos patayin ka agad pagkatapos," sabi niya sabay kuha ng phone at nag-excuse. Napatingin siya sa bright skin, private number. "Bakit ako tatawagan ng private number sa ganitong oras?" she asked nonchalantly as she closed the door behind her and answered the call. "Hello." Tahimik lang ang nasa kabilang side. "Hello," nagdududang tanong ni Diana. "Sino ka?" Muli, hindi siya pinansin. "Asshole," aniya at ibababa na sana ang tawag nang sa wakas ay nagsalita ang kausap. "Do not hang up, Diana." Natigilan siya nang makilala kung sino ang nasa kabilang dulo, nakatayo ang balahibo sa katawan. Matagal na niyang hindi narinig ang boses na iyon. Lumabas siya ng balcony at naglakad patungo sa lake para magkaroon ng privacy. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Diana sa loob. "Medyo matagal ka sa labas, sino ang tumawag?" tanong ni Grace habang hinahain niya ang lahat na may kaunting mainit na gatas at bagong lutong cookies. Sinubukan ni Diana na itago ang kanyang pagkabalisa. My dad wanted to be sure na okay kayong lahat. He sends his love and the quickest recovery to you, bestie," sabi niya habang nakatingin kay Irish. Ang lakas pa rin ng pintig ng kanyang puso mula sa tawag sa telepono at umaasang totoo ang kanyang kasinungalingan. "Mukhang namumutla ka honey, is everything alright?" tanong ni Grace. Kung nagkataon, isa ang tanong na tumatakbo sa isip ng lahat. "No, I mean yes. Yeah, everything's fine. Smell heavenly ang cookies," sabi niya habang kumukuha ng isa at nagsimulang ngumuya. "It tastes even better, Napangiti si Grace nang may pagmamalaki. "Thank you my dear." Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang anak na babae. "Sweetheart, gusto mo ba?" Tumango si Irish na kanina pangumunguya sa isa. "It's good," casual niyang sabi. "Tahimik ka, is everything alright?" tanong ni Dr. Nathan kay Irish. Napansin niyang bago pa man lumabas si Diana para sagutin ang tawag ay tahimik na si Irish. Napatingin si Irish sa kanya. "I'm good, pagod lang. Tatapusin ko lang to tapos matutulog na ako. Pwede ba akong matulog sa kwarto ni Irish ngayong gabi?" tanong ni Diana kay Grace at sa doktor na nakatingin sa kaibigan. "That's if you don't mind," ang huling sinabi niya sa kaibigan. Nagkibit balikat si Irish. "I don't." "Yay, salamat." Nilinis ng doktor ang kanyang lalamunan. "But you have to promise not to stay up too late." "We promise," nakangiting sabi ni Diana. After that call, she just wanted to be with her friend all the time, baka sakaling bumalik ito para sa kanya. Sa kabilang banda, si Alexander. "I spoke with her friend already. She doesn't buy the idea but she was too scared to refuse," sabi ko kay Alessandro habang nakaupo ako sa upuan sa patio, may hawak na baso ng whiskey. "I did the right thing, di ba?" Napangiti si Alessandro. "You've became a pussy since when you start doubting your choices. But nevertheless, you did the right thing. That friend of her is hot as hell. I'll trade anything to see her lips wrapped around my cock." Sinamaan ko siya ng tingin. "Diana is not one of your bimbos. Get someone else to do that." Tumawa siya. "I'm so scared little brother." Paft. "If she's successful in bringing your girl to the opening of that gallery, I'm fucking her in the basement. Just you wait and see." Binigyan niya ako ng nakakalokong ngiti at itinaas ang sarili niyang baso.
Cheers to that hot pussy. Sa sobrang bastos niya sa pag-downgrade kay Diana, hindi ko napigilang matawa. I pray you contract some STD one of these days. That's gonna be a good punishment for you. Humagalpak siya ng tawa. Mas gugustuhin ko pang magka-STD kaysa magkaroon ng ari na ilang buwan nang hindi kumikilos. Gaano na ba to katagal? 2 buwan na. Naiinis ka pa ba? Man, kailangan mo ng isa pang Jade. Natigilan ako sa pagbanggit ng pangalan niya. Halatang napagtanto niya ang pagkakamali niyang banggitin ang pangalan nito. Hindi ko sinasadyang pag-usapan ng beach. But still, you need some lips wrapped around that cock bago tumubo ang mga sapot ng gagamba dyan. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang ako sa pag-inom. Hindi na kailangang magalit sa isang tulad ni Alessandro. Tatawanan ka lang niya o papansinin ang galit mo. Tinawagan ka ba ni Mario tungkol sa bagong brothel na hiniling naming itayo sa Miami? Tanong ko sa kanya, pilit na kinakalimutan ang beach na iyon. Tumango siya. I'm glad you're thinking of prostitutes. Buti na lang iniisip mo ang payo ko. Proud niyang sabi. Don't be stupid. Ang iniisip ko ay ang pera ko, hindi ang ilang cheap girls na may pakialam lamang sa pagkakaroon ng ari sa kanilang lalamunan. Ang brothel sa Miami ay magiging lubhang kumikita, nararamdaman ko ito. Sinabi sa akin ni Mario na ang mga beach ay maganda ang hitsura at lahat ay sabik na magsimulang magtrabaho. Tumango siya. Yup, very good. I'll have to fly there, you know, be the first to make use of the girls. Napangiti ako. Yun lang ang pumapasok sa isip mo. Tumawa siya. Wala kang ideya. Siya nga pala, balak mo bang mag-invest ng profit sa gallery? Alam mo, ito ay magiging win-win situation para sa iyo. Gamitin ang perang nakukuha mo mula sa brothel para palakihin ang gallery at kumita ng doble, magkano ang kinikita mo? Umiling ako. Pera ng brothel ang gagamitin para bayaran si Mario, Roberto and the guys. Hindi ako pwedeng gumamit ng dirty money pagdating kay Irish. Ito ang regalo ko sa kanya. Humagalpak siya ng tawa. Dirty money. Dude, dugong pera lang ang meron ka. Iyan ang kinikita natin. Iyan ang ginawa sa atin ng mundo, so shut the fuck up. Inilibot ko ang paningin ko. Wala sa mood makipagtalo sa kanya. Hindi naman siya nagkamali. Ngunit gayon paman, wala sa listahan ang pera mula sa brothel. Coming back to Irish beautiful hot friend, ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong niya habang nag-i-scroll sa phone niya. Damn, ang itim na babaeng ito ay nakakuha ng ilang sexy bobs. Bulong niya sa sarili at napailing na lang ako. Ang kanyang pagmamahal sa mga babae at gana sa sex ay hindi normal. Kailangan niya ng rehab. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong ayusin ang mga bagay. Na gusto kong bumalik si Irish. Sinabi sa kanya na magbubukas ako ng isang gallery sa karangalan ng kanyang kaibigan at ibibigay ko sa kanya ang anumang halaga ng pera na gusto niya kung maaari niyang ipakita si Irish during the grand opening. At kapag hindi nagpakita si Irish, lilipad ako sa Texas para kunin siya at patayin silang lahat bilang punishment sa pag-iwas kay Irish. Napangiti ako habang tumatawa si brother. You're one psycho, you know. You just call her and tell her all those things. Bet the poor girl is worried now. Napatingin sa akin si Alessandro. So paano ang baliw niyang ina? Iniisip na ikulong siya sa kwarto niya. Pero lame iyon. Her mom can go fuck herself. I don't give a damn. Tumawa si Alessandro. Baka future mother-in-law muna ang sinasabi mo. Napabuntong hininga ako. Hindi ko naisip iyon. Oo naman, inaamin ko sa sarili ko na mahal ko si Irish. She's not replacing Katrina but she has a great piece of me wrapped around her finger unknowingly. Ngunit hindi direktang nagsalita si Alessandro tungkol sa kasal. Gusto ko lang pakasalan si Katrina at kung wala siya, hindi ako magpapakasal. Ang kasal ay para sa mahihinang lalaki. What's up? I was just kidding about the mother-in-law thing. Maliban na lang kung seryoso ka. Sabi ni Alessandro, napaalis ako sa iniisip ko. Pinilit kong tumawa. Puffed, like I care about settling down. I just want Irish by me, that's all. She's my girl. Sabi ko ilagay sa left side yung painting, wag doon. Sabi ko, lumaban ng gusto para manatiling cool. Saan nag-hire si Roberto ng mga ganitong klaseng manggagawang walang kakayahan? Hindi nila masunod ang mga simpleng tagubilin. Sa ngayon, ang pag-set up ng isang gallery ay hindi ang pinakamadaling gawain. Napatingin ako sa balikat ko at nakita ko si Sandro na nanliligaw sa isa sa mga babaeng trabahador. Hindi man lang alintana ng dude ang klase ng mga babaeng nakakasalamuhan niya. So far as you've got a pussy, he's in. In fairness, the girl was pretty good looking, but why the hell nanliligaw siya sa oras ng trabaho ko with the help? Lumapit ako sa kanila at tumingin sa kanya. Sobrang intense ng titig ko nagsimula siyang mamilipat. Get lost. You're fired. Pero sir. Alexander, magkasabay na nagsimula ang bimbo at si Alessandro. Get out.
I said in a dangerously low voice at napayuko siya sa hiya at naglakad palayo. Lumingon ako sa kapatid ko. Can you please stop distracting these people? There's a lot of work to be done here in little time and as it is, sobrang tamad nila. Ayokong dumagdag ka pa. Alam mo, kung hindi mo lang ako nakababatang kapatid, sinuntok na kita ng malakas. Ilang araw nang nagsusumikap ang mga to. Tamang-tama ang lugar na ito, ano pa ang gusto mo? Paano kung pagkatapos gawin ang lahat ng ito, Irish girl doesn't show up? What? You gonna fly to Texas and kidnap her? Calm the fuck down. Nilabanan ko ang udyok na mag-facepalm. Siguro na sobrahan na talaga ako. Umuwi ka na, I'm gonna continue from here. Sabi niya sabay tapik sa balikat ko. Yeah right, you've been flirting simula nung dumating tayo dito, what makes you think I'm gonna leave this for you to finish? Because I said so. By the way, have you heard from that girl? The hottie. I don't want to waste my energy for nothing. Besides I still have to go to the armory by 5. I need to be sure na ang mga baril na binili namin mula sa mga Venezuelan ay original. Alam mo kung gaano kalubha ang kanilang black market ay maaaring nagpadala ng mga pekeng armas. If that's the case, I swear I'm flying to Venezuela tonight. So tell me, are you sure this Irish girl is gonna show up? Sa sobrang inis sa akin na patuloy niyang tinawag si Irish na this Irish girl, kailangan kong aminin na may punto siya. Hindi tumawag si Diana para sabihin sa akin kung kumusta na ang mga pangyayari. Sa pag-iisip na iyon, nagdahilan ako, tinitiyak na ipinagpatuloy ni Alessandro ang trabaho at ang kontratista na nakatayo sa malayo, na nagbibigay ng mga tagubilin. Kinuha ko ang phone ko, at dinayal ang number ni Diana. Tumunog ang telepono ngunit hindi niya ito kinuha. Ang lakas ng loob ng babaeng yun. Kaya ngayon hindi niya pinapansin ang mga tawag ko, ha? I tried calling again, it rang for about 7 seconds bago niya sinagot. Ah, hey. I'm sorry, Diana is using the bathroom, but you could leave a message. Sabi ng nasa kabilang dulo, at tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nakatayo ang buhok sa batok ko. Princess, tanong ko, hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng ilang buwan na hindi ko narinig ang matamis na boses na iyon, muli ko itong naririnig. Alam ko na, boses iyon ni Irish. It's it. Princess, is that you? Tanong ko ulit pero walang sagot. Nagkaroon ng shuffling sa kabilang dulo. Irish, why did you answer my call? Hindi ba nagsalita ang doktor against sa paggamit ng phone? Narinig kong bulong ni Diana, sigaw sa babae ko. Naikuyong ko ang aking kamao at nagngangalit ang aking mga ngipin. I'm sorry, I guess. Ang kanyang matamis na boses ay tumunog sa pamamagitan ng telepono. I'm sorry for getting angry too. I just have a lot in mind. Let me answer this outside, yeah. Kalmadong nagsalita si Diana sa pagkakataong ito at nagkaroon pa ng shuffling pagkatapos ng pagbukas at pagsasara ng pinto. Mr. Romano, for goodness sake, sinabi ko na sayo na tatawagan kita kapag maayos na ang lahat. Bakit hindi mo ako hinayaang makausap si Irish? Matigas kong tanong. Naglinis siya ng lalamunan. Mr. Romano, this is harder than you think. Lumipad ako papuntang Texas para tulungan si Irish na makarecover agad, and now, you want me to bring her back to New York. How would I even do that with her mother around every day? It's really hard, hindi ko kaya. Narinig kong sabi habang medyo nag-crack ang boses niya. Pinasadahan ko ng daliri ko ang buhok ko. Name your price, Diana. Kahit anong gusto mo. It's not about the money, sir. I just can't do it right. Maybe you should just come over and get her yourself. I've had sleepless nights trying to figure out how to do this. I can't. I just can't. Sabi niya at naramdaman kong umiiyak siya. Ang sabihing hindi ako fan ng umiiyak na babae ay isang maliit na pahayag. Stop crying, Diana. But I don't want to lose anyone. I don't want to see the people I love na nasasaktan. I just want my best friend to get better. To remember me and all the love we shared. Sabi niya habang humihikbi. Huminga ako ng malalim. It's fine. I'm gonna come over there myself. Sabi ko sa kanya, meaning every single word. What? Sigaw niya. Bakit parang balisa ka? Kanina ka papabalik-balik, is everything alright, Diana? Tanong ni Dr. Nathan sa isang nag-aalalang mukha ni Diana habang naghahanda para sa afternoon session nila ni Irish. I noticed you've been on edge for 3 days now. Alam mo, lagi mo akong nakakausap. Hindi ako mangangagat. Biro niya pero walang nakitang nakakatawa si Diana. Patuloy lang siya sa paggalaw ng hindi mapakali. You're making me dizzy with all that movement. Just tell me already, what's happening? You got trouble with your man. Or buntis ka, pang-aasar ng doktor. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Diana. Yeah right, bakit mo naisip na buntis ako? Nanlaki ang mata ng doktor. Oh my God, buntis ka. Ano,
Ew, no way. Mabilis na sabi ni Diana, na uwi sa tawanan. Pero sa totoo lang, hindi ako buntis. Diretso ang tingin ng doktor sa kanyang mga mata, na parabang binabasa nito ang kanyang kaluluwa. Then what's the problem, Diana? You can always talk to me. Aside from studying cognitive psychology and all, nag-aral din ako ng neurology. I know how the nervous system works. And I know you're very nervous right now. Spill it out, hindi mo alam, baka makatulong ako. Nagkibit-balikat ang doktor at binigyan siya ng nakaka-encourage na tingin. Ang isang nalilitong Diana ay hindi alam kung kaya niyang mag-open up sa doktor. Kung may sapat siyang tiwala sa kanya para sabihin sa kanya na isa sa mga pinakadelikadong lalaki sa buong Amerika at Italy ay darating sa loob ng ilang oras, araw o kung ano paman, para kunin ang isang blonde na nagkataong nawala ng memorya dahil sa isang trahedya na pangyayari. It's Irish, she blurted out bago niya napigilan ang sarili. What about Irish? Labis na pag-aalala ang tanong ng doktor ngunit walang ideya si Diana kung paano gagawin ang lahat ng ito. Tell me Diana, is everything alright? You know Irish condition, you've got to tell me. Your friend needs help. She needs closure. She needs peace. Kaya sige, sabihin mo na sa akin para malaman ko ang gagawin ko. Napabuntong hininga si Diana, trust me, in this case, wala kang magagawa. Try me, the doctor pushed. Fine. It's about Mr. Romano, the guy behind all this. Sabi ni Diana sabay upo sa isa sa mga sofa at hinubad ang band na nakahawak sa buhok niya, na kumalas. Kailangan niya ng kaginhawahan at hangin. Natigilan si Dr. Nathan. What about him? Kailangan mong ipangako sa akin na hindi ka magugulat o sasabihin kay Tita Grace. Seryosong sabi ni Diana sa kanya. Tumango si Dr. Nathan. Pangako ko. Alexander Romano is coming over anytime soon. Nakapikit na sabi ni Diana. Nanlaki ang mata ng doktor. What? Isang walang kwentang tawa ang pinakawalan ni Diana. Trust me, iyon ang eksaktong reaksyon ko. We've got to tell Grace. Kailangan nating ilayo si Irish dito bago siya pumunta dito. Isa siyang psychopath, di ba? Tanong ng doktor na mukhang mas kinakabahan pa kay Diana. Umiling si Diana. No way. That's gonna make him mad. Hindi naman siya masama gaya ng iniisip ng lahat. At tiyak na nagmamalasakit siya kay Irish. Gusto niyang tulungan siya. To be honest, ngayon, sa tingin ko iyon ang kailangan ni Irish. Iyon ang kailangan niya. Trust me, gaya ng sinabi niyang pupunta siya para kunin siya, walang makakapigil sa kanya. Ilang linggo mo nang sinusubukang tulungan si Irish, pero wala siyang naaalala. Sana kung dumating si Alexander, may milagrong mangyari. At dito na po, nagtatapos ang part 31 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.